what is up guys? Ito guys, today nagta-travel kami by car going to Qatar from Al Khobar. So makikita nyo guys yung oras, pakita mo 336 kilometers and 3 hours and 43 minutes ang layo. So tingnan natin guys kung tingnan natin kung makakapasok tayo. So nagtry lang kami ngayong araw after namin mag-apply ng visa via Haya app sa Qatar. So kapag naging successful yung trip na to is i-upload namin para sa mga gusto rin na makakating ng Qatar via travel, via land. Take the ramp to King Khalid Road. So ito guys, nakailang oras na ba tayo? Remaining 2.54 hours na lang. So alas 3 oras na lang para makakating sa Qatar. So yun guys is unang-unang tip bago kayo umalis sa Khobar, kung pupunta kayo ng Qatar, is double check nyo yung sasakyan nyo lagi. So yung gulong, okay, kasi malayo yung travel. Tapos parang walang mga stopover dito unlike kapag pupunta ka na Riyadh. Tapos siguraduhin nyo na i-full tank nyo yung gas, kasi mukhang walang gas station in between Saudi and Qatar. So baka sa Qatar border na yung next gasoline station. So dapat full tank kayo guys para hindi kayo is 1 hour and 30 minutes na lang yung natitira. Bali yung location na sinet namin is yung pag-i-stay namin doon sa Qatar. So ito, pinadaanan kami ito yung dulo siguro malapit sa immigration ng Saudi. So yan, Saudi pa to. So yan, pwede kaming mag-gas, mag-CR. So ayun guys, nakalusot na tayo sa sa Saudi immigration, custom at saka immigration. So sa unang gate, tinanong lang ko kanino lang kapangalan tong sasakyan. Tapos binigay ko yung passport ko, no? Yun, kinuha lang passport ko. Tapos okay na. Tapos sa pangalawang gate, kinuha na yung passport namin. Tapos nag-fingerprint na kami. Dalawa, yung kasama ko. Tapos yun guys, ito, papunta na tayo sa immigration ng Qatar. So yun guys, nakalimutan ko sabihin yung mga requirements para makapasok kayo dito sa Qatar from Al Khobar. So yung unang-unang ginawa namin is nag-download kami ng Haya app. Gawa kayo ng account doon, then apply for visa. Kung by car kayo, driving to Qatar yung isi-select nyo. Pero kung by plane is flying to Qatar. So driving to Qatar yung pinili namin. Tapos yun, i-fill nyo yung form. Lapit na tayo sa customs ng Qatar border. So tingnan natin kung ano yung proseso dito. Welcome to State of Qatar. At last guys, nakapasok na kami dito sa Qatar. So yun, medyo tricky lang yung sa immigration. Medyo nakakalito yung proseso. Pero yung unang-una nyo pupuntahan sa biometric and visas. Tapos next is sa customs, i-check yung sasakyan nyo, i-open, pati yung mga dala nyong luggage, i-screen yun. Tapos may mga malalaking aso din sila, ipapaamoy yung sasakyan nyo talaga. Kaya talagang i-double check nyo yung lahat ng mga dala nyo, na wala kayong mga dalang bawal. Kailangan may travel insurance yung sasakyan nyo. So pupunta kayo doon sa, ituturo naman sa inyo kung saan kayo pupunta, pipila para sa pagbabayad ng travel insurance. Yun guys, after travel insurance, final check na. Ikot lang kayo, final check. Then kunin ng passport, stamp, kukunin yung papel. Kaya ingatan nyo yung maliliit na papel na ibinibigay sa inyo, kasi pag nawala yun guys, hindi ko alam kung ano magiging problema. So kailangan ingatan nyo, kasi bawat stop kinukuha nila yon, passport, yung mga papel na ibinibigay sa inyo. So yun, ingatan nyo yun guys. Then final check. After final check, ayun guys, tuloy-tuloy na kami palabas ng
yun nga, bumili kami ng SIM card kasi nga yung location hindi na namin ma-detect kasi wala na kami at network. So yun, bumili kami ng SIM card para yan magamit namin dito. So yung SIM card depende na sa pag-stay nyo at sa paggamit nyo, depende na sa pipiliin yung package. So yun lang guys. So yun, ito yung proseso ng pag-drive mula ng Kubar to Qatar. So ito yung process guys. So sana nakatulong kami sa Kubar ng around 12:30 PM. Tapos eto, nandito na kami sa Qatar ng 4 PM. 4 PM. Talagang ano, yung mapapansin mo, napaka-smooth nung travel kasi napakaluwag ng kalsada from Kubar pa lang hanggang Qatar. Hindi, kunting-kunting sasakyan lang talaga yung na-encounter namin, kaya napakabilis at napakasip. Siguro dahil depende rin sa oras ng pag-alis nyo sa Kubar, pero yun, as of our experience, kahit dyan sa immigration ng KSA at saka ng Qatar, wala halos bilang, halos kami lang talaga. So yun, share ko lang. So let's go to Qatar. Okay, Qatar visa para makapasok ka sa Qatar, yung exit re-entry mo at saka passport guys, huwag nyo kakalimutan. At syempre yung ikama, dalhin nyo na rin. At sa mga magta-travel by car, dalhin nyo yung istimara nyo, yung vehicle registration, kasi hahanapin siya kapag nagbayad ka ng travel insurance. At ang kagandahan guys, yung insurance natin, traveler, hindi required kapag minimum of 30 days ka lang mag-i-stay sa Qatar. So yun guys, so wala ka nang babayaran, yung visa mo lang talaga na 100 SR. So yun guys, let's go to Qatar.